Sa verse 2 po tayo. Lapitan mo ang naiwan sa winasak ng kaaway, ang guo ng santuaryo mo na sinira ng lubusan. Ang loob na iyong templo'y hindi nila iginalang, sumigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan sa 5. Ang lahat ng nasa loob nayari sa mga kahoy, nagmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, pinalakol at dinurog ng kaaway na malupit. Sa 7, ang iyong banal na santuaryo ay kanilang sinigaan. Nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Sa 8, sa kanilang pag-uusap ay nagpasya ng ganito. Hindi natin sila titigilan hanggang di pa natatalo. Kaya sa buong lupain ang taguan ng bayan mo para ikaw ay sambahin. Sinunog at naging abo. Wala kaming pangitain ni propetang naglingkod. Ang ganitong kalagay hindi namin maunawain. Hindi namin nalalaman kung kailan matatapos. Hanggang kailan aming Diyos magtatawa ang kaaway. Ang paghamak nila sa iyo, ito ba ay walang hanggan? Huwag mo nang pigilan, gamitin mo ang iyong bisig, kanang kamay mo'y ikilos, kaaway mo ay iligpit. Sa 12, simula pa noong una, ikaw na ang aming hari o Diyos, sa daigdig ng maraming iniligtas kat tinubos. Sa lakas ng iyong taglay, hinati mo yaong dagat, at ang mga naroroong dambuhala ay inutas. No? So dito yung pagtawid ng, parang historical po siya. Pagtawid ng Israelites sa Red Sea, no? Sa dagat na pula. Ikaw na rin ang dumurog sa maulo ng Libyatan at ginawa mong pagkain ng manilikhang nasa ilang. Mga batis, mga bukal, ikaw rin ang nagpadaloy. Ginawa mong tuyong lupa ang maraming ilog doon. Nilika mo yaong araw, nilika mo pati gabi. Nilika mo yaong araw, buwat talang anong dami. Ang hangarin ng daigdig ang hangganan ng daigdig ay ikaw rin ang naglagay, at ikaw rin ang lumikha ng taglamig at tag-araw. 18, ngunit iyong gunitaing nagtatawa ang kaaway. Yaong mga sasamay, dinusta ang iyong ngalan. 19, huwag mo siya ng tulutan ng iyong mga lingkod, maiwan sa kaaway ng kamay walang taros. Sa kanilang pagdurusay, gunitain silang lubos. Yung tipang ginawa mo ay huwag mong limutin. Ang masamay naglipana sa puok na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itulot ng api mapahiya. Hayaan mo ang ngalan mo'y purihin ng dukhat aba. Kami iyong ipaglaban, aming Diyos, bumangon ka. Pagmasdan mo ang iyong hangal na maghapong nagtatawa. Ang hangarin ng kaaway ay huwag mong limutin. Ang sigaw ng kaaway mo'y patuloy at walang tigil. Dito makiibigan, tayo na po ay manalangin, subalit bago po, no? So, tayo ay pwedeng manalangin sa ating Panginoon. Napakaganda na tulong natin sa ating bayan ay ang maliban sa pagsunod, tayo ay mag-pray. Ipanalangin po natin ang ating bayan, no? So sa panahon ng World War II, mayroong mga
Allied Forces na nasa island, no? Subalit, no, dahil sa prayer nila, no, ang kalaban ay hindi umatake. Tapos sa sama ng panahon, no, hindi sila makapanawagan sa radyo. Subalit isang araw nagkaroon ng magandang panahon. Napakalakas ang signal. At sila'y nanawagan at marami ang tumugon ng mga barko, no? Private at saka public. At sinundo yung masundalo doon sa island na yon at dinala sila sa UK, no? At doon naligtas. So biro mo yan dahil sa prayer. So kaya ganun din po tayo, mga kaibigan. Ipanalangin po natin ang ating bansa, no? So pinaka the best na ating tulong ay ang ipanalangin ang ating bansa, no? Ipanalangin natin mula sa Pangulo hanggang sa sa barangay kapitan at sa lahat ng mga empleyado, no? Ang ating armed forces, ang ating PNP at ang lahat-lahat na sa ngayon na gobyerno, i-prayer natin. Napakaganda, mga kaibigan, pag mayroong tayong time na i-pray ang mga nanunungkulan po sa ating bayan. Tayo na po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Panginoon, salamat po at tulungan po kami, O Lord, na ito ay aming maipalaganap at gamitin mo po kami sa makapayang paraan. Panginoon, gabayan po ang bawat isa, i-bless mo ang bawat isa, at gabayan mo kami, O Lord, na kami ay manalangin para sa aming bayan dahil salamat, O Lord, dahil ikaw ay sumasagot ng panalangin. Sa iyo lamang ang kaprangkalutihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen.